Hello, good afternoon mga auntie. Ayan, kakagising lang tayo. Ayan, inom pa tayo ng Milo. Ayan. Hindi talaga ako mahilig sa kape. Milo lang tayo. Ilagay lang tayo ng lip balm para hindi tayo maputla. So, ayan. Siguro ngayon nyo lang ako makikita ang nagbi-video or magre-react ng ganitong ori ng video. Wait lang, kati yung ilong ko. May namatay doon na yung chikong makati ilong. Pinagbintangan yung pala blackheads. Okay. So, first time nyo ako makikitang mag-react ng ganitong video. Ito. Siguro, kilala nyo to or sa mga nakakilala nito si Kiefer Vlog, ganun ba? O shout out po, pahiram mo na ng picture ng asawa mo. Ayan. Kung nakikita niyo yung picture na yan, guys. Ganyan na ganyan yung ano ko. Cocomelon. ay, wala pala tayo nun. Wala tayong cocomelon pala. Ano lang tayo? Kalamansi, charis. Ganyan na ganyan yung akin, guys. Ganyan na ganyan. Pero, hindi ko kailangan magpaganyan. Siguro sa mga iba dyan na meron naman kayong mga milyones, di ba? Meron naman kayong maipapagawa ng ganyan. May mga sobra-sobra kayong pera o pinaghandaan nyo para magkaroon kayo ng kukumedon, go ahead. Indesisyon nyo yan, di ba? Kung dyan kayo happy, ganon. Pero ako sa part ko, bawal din ako maganyan. Kasi kaya ako nagawa ng video na ito para din doon sa mga basher ko na kasi lagi din nila sinasabi, uy, ang kapal ng mukha mo magsuot ng mga sexy, ang kapal ng mga, ang lakas ng loob naman magsuot ng mga sexy na gano'n, akala mo naman may mailabas, akala mo naman may cleavage, yun gano'n. I don't care. I don't care kasi kahit papaano nakaranas na ako ng meron before. Meron din talaga ako before nang hindi pa ako na surgery. Yes, sa mga hindi nakakaalam, dumaan ako ng surgery. Meron ako before, hindi malaki, hindi maliit, sakto lang. Sakto lang siya. O, di ba? At least kahit paano nakaranas ako ng meron. May meron, kahit paano may umbok konti. At ngayon, after the surgery, ito na tayo. Dalawa nang yung likod natin. Harap man tayo, tatalikod, likod pa rin yung makikita mo. Aray mo. Back then, when I was 20 years old pala. So, isasabihin ko lang sa inyo yung story nyo kasi hindi nyo kasi alam kasi, yung iba kasi bash lang kayo ng bash, pero hindi nyo alam ang pinagdaanan ng tao. Hindi nyo alam ang pinagdaanan ng tao kung ano. So, ako, when I was 20 years old, tinubuan ako ng bukol sa didi. Yan. Siguro yung pamilya ko, makita nila na ngayon ako nagsalita about sa ganito, no? Hindi naman kailangan ni ano, pero i-share ko lang kasi what I mean yung gusto kong i-share sa iba na sa mga tao na may kaso na may case na katulad sa akin na maging confident lang tayo kung anong meron tayo kasi ang totoong magpapaganda sa atin, ang totoong kasiksihan o kagandahan ay nasa confident natin. Ganon, ganon, maging confident lang tayo at pagka meron kang ganyan, pag meron kang confident, ikaw na ang pinakasiksi at ikaw na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ganon. Okay, balikan natin yung story ko. When I was 20 years old, guys, hindi ko na alam anong taon yun. No, kayo na magbalansin niya sa mga nakakilala sa akin, bahala na kayo. Basta sa edad lang ako, naalala ko sa edad ko lang. 20 years old ako, tinubuan ako ng bukol sa didi ko sa kaliwang bahagi. Yun. Nag-work ako ng sales lady noon sa Tandag. May bukol ako. Maliit pa siya, guys, parang hulin o julin, ganun. Maliit lang siya, guys. Tapos parang ignore ko lang siya. Tapos pumunta pa nga ako ng Japan. 21 years old pumunta ako ng Japan. Pero nakapasa ako kahit na may may ini-scan yung cheese ko. Hindi pala nakita yung kinabahan nga ako, akala ko hindi ko makapasa sa medical kasi nga may bukol ako. Pero nakapasa pala. Ang nakapokus pala doon sa yung heart ko kasi taglamig kasi noon pumunta ako noong mag-December, taglamig. Kaya sinitsik yung puso ko daw kung kakayanin ko yung taglamig doon. So hindi kasali yung yung bukol. So hindi siya nakita. So nakapasa ako. So after noon, hanggang sa pinabayaan ko lang siya, pumunta na ako ng Malaysia, trabaho na ako dito, kung ano-ano ng pinagdaanan na tinatrabaho, nakipagsapalaran na tayo kung saan-saan, kung anong trabaho. Hanggang sa nag-ano na siya, guys, nag-spread. Wow. Spread all over, charis. Hindi ko sa kabilang dili ko na. Dumami kasi nga takot tayo magpa-opera. Pinaka main reason din, number one reason, takot tayo magpa-surgery. Kaya napabayaan, umiinom tayo ng mga herbal na gamot, kung ano-ano ng anik-anik na iniinom natin na ito maganda sa ganito, ito maganda sa ganito, 'di ba? Hindi na tayo mag-mention kung anong mga product 'yun, 'di ba? Kasi baka manira tayo. So, kung ano-ano nang pinag-iinom ko, baka sakali na kasi nga takot nga tayo magpa-surgery kasi kung ano-ano mo ng mga alternative na mga gamutan ng mga
herbal yung iniinom natin. Pero nga kasi dumami na siya, hindi na siya kakayanin ng herbal. Siguro may mga herbal na effective, pero yung akin kasi dumami na siya. So from 1, nagiging 2, nagiging 3 na siya. Tapos yung from maliit, lumaki na siya. Lumaki na siya, guys. So dito sa kaliwa ko ang dede, meron na siyang tatlo. Tapos yung dalawa malaki na siya, tapos may isang maliit ganun. Tapos nakapako na, meron na rin siya sa kanan ko, guys, sa kanan. So, nag-spread na siya sa kanan hanggang dumami na siya. So, to make this story short, dito na ako sa Malaysia, 24 years old na ako noon. 24 years old na ako noon. Pinupush na ako ng asawa ko. Ito ngayon yung asawa ko ngayon. Na i-ano ko na magpa-surgery na ako. Yun, siya nung sponsor nga. Ako, takot na takot. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, baka mamatay na ako, baka katapusan ko na. Nagalit siya sa akin, sabi niya, kung katapusan ko na, katapusan ko na. Kung hindi pa, hindi pa. Charis. O ito nga, masamang damo tayo, guys. Masamang damo tayo, mga auntie. Kaya yun, nabuhay pa tayo. Doon ako parang nabuhay ng loob. Sabi ko, oo nga naman, kung katapusan ko na, katapusan ko na. Kung hindi pa. Kaya, sige na nga, i-push ko na. Kaya umuwi ako noon sa Davao, sa San Pedro Hospital. Private yun. Doon ako nagpa-surgery. So, parang, pag-opera, guys, pag-opera, na siya? 7. Nasa bahay ngayon, iwan ko kung tinapon na siguro nila noon. Ang tagal na kasi noon. Kasi ilagay yung sa parang garapon eh. Nilagay doon yung mga natanggal na mga bukol-bukol. 7. 4 na malaki yun. Tapos may maliit, 3. Ganun. Grabe, guys. Kaya lalong, pagka after ng surgery, lumiit na lalo yung didi ko. Kasi nga, natanggalan na ng mga laman-laman eh. Kasi pagtanggal kasi nung, ng sis, sasama. Siyempre may mga sasama na laman-laman. So, na-deform, to be honest, na-deform yung didi ko, nasag siya lalo eh. Yung time na yun, wala pang anak, so na-virginan yung didi natin ng surgery, no. Bago nag-asawa, wala na yung kaisawa, tira-tira na lang. Tawang ako sa doktor, sabi niya, ay tirahan ko lang ng utong yung asawa mo kasi kawawa naman. Kasi ang akin takot ako, akala ko cancerous. Yung pala sa akin, yung findings pala na akin, guys, non-malignant. So hindi siya cancerous. Siya, nodule, ganun. So, cis lang siya. Pero sabi ng doktor, kung napabayaan ko siya, papunta na talaga doon. Kasi, na siya eh. Nag-spread na siya yun. Na dito sa kabilang didi ko. Kung napabayaan ko daw yun, maaaring pupunta din doon sa cancerous daw. Pero kasi yung naglakas na kong loob, kahit paano nahabol pa siya, guys. So far, ito nga tayo buhay pa, nagkaroon pa tayo ng 2 anak, di ba? Pero alam nyo ba ang pinagdaanan ko nun, mga auntie? Super hirap. Kasi, nawala yung confident ko bilang babae kasi nga wala na eh, 'di ba? Wala na, kumbaga halos utong na lang yung natira sa atin, guys. Halos utong na lang. But ito naman siya, sasabi ko, tatanggapin mo pa ba ako kahit na gano'n na? Sabi niya, wala daw naman siyang paki doon, hindi naman daw gano'n yung habol niya. Charis, sana all. Kaya yung naglakas ako ng loob dahil din ito ngang isa, pinapalakas din yung loob ko. Yung time na yun, yung magjowa pa kami noon. Kaya nagkanda utang-utang to pang support lang sa akin, ma-surgery lang ako. So, after ng operation, guys, pagtingin ko sa salamin, parang tsakadal na ganun-ganun na kasi siyempre kabilaan na, di ba? Hiwa dito sa kabila, hiwa dito sa kabila. So, nawalan ako ng confidence sa sarili ko bilang babae. Feeling ko, lalaki na ako, ganun ko. Feeling ko may kakulangan na sa akin. Yung ganun, guys. Kaya, maintindihan ko yung mga survivor ng cancer na tinatanggal yung didi para lang ma-survive nila yung, yung illness nila, ganun. Wala akong confidence sa sarili ko, wala, as in sobra anxiety, stress, ganon yung ko. Ilang buwan ko yun na nilalbanan kasi nawala na lahat yung confidence ko sa sarili ko eh, di ba? Wala na. Kaya ngayon kung bakit magtaka kayo na ganon ang kapal ng mukha ko, magkusiksi-siksi, wala naman akong mga wala na kasi nalampasan ko na yung time na yun. Nalampasan ko na yung wala akong confidence sa sarili ko, bakit sila siksi, bakit ako hindi. Yung time na yun, wala na, nalampasan ko na. Na-recover ko yun. Tapos ngayon, wala na akong pakialam kasi, total naman, may asawa na ako, may anak na ako. So, di ba? Kumbaga, magsuot ako ng damit na kung anong gusto kong suotin. Kumbaga, confident na ako, nalagpasan ko na yung mga time na after ng surgery ko, anxiety ko, ganun. Kasi yun, nalagpasan ko na yung lahat. Ngayon, ang tanging sikreto ko na lang na para hindi ko maisip yung mga insecurities ko, kailangan confident 101% sa sarili ko na lang. Alam mo, pakialam ko nung sasabihin ng iba kasi wala na naman silang alam sa pinagdaanan ko kung bakit ganito yung sa akin, di ba? Ganito. Ganun lang. So, yun ang ma-share ko sa mga kababaihan din na katulad ko na
kahit na meron man kayong sakit na tulad ko o wala, maging confident tayo kung anong meron tayo. Dahil yun ang tunay na magpapaganda sa atin. Yun ang tunay na magpapasiksi sa akin. Hindi natin kailangan na baguhin yung ano natin para tanggapin ng tao, di ba? Siguro kung may pera kayo, why not, di ba? Pero kung wala, kung ano lang yung kaya mo, kung ano ka lang, hindi yun lang. Di ba? Hindi naman natin ma-please yung mga tao. Bahala sila kung anong sasabihin nila. Tapos ako, importante pa rin yung kalusugan ko. Gusto ko pang mabuhay ng mahaba, sis. Gusto pa tayong magkalat ng dito sa mundo, charis. Yun lang naman ang konting pinagdaanan. Kunti. Pero hindi yun madali, hindi yun madali. Kahit nga ngayon sinasabi naman ng doktor na after surgery, hindi yun 100% nawala na kasi sa dugo daw yun. So, paano ko siya nalagpasan sa sa daily lifestyle ko, sa mga kinakain ko, ganun siya. Maingat ka sa mga kinakain mo, lalo bawas-bawas ka sa manok, sa karni, kasi normally doon daw matitrigger yung may mga sakit na katulad niya sa akin, ganun. So, ayan, ito, damit natin, wala akong bra ngayon, nakapantulog lang tayo, ayan. So, pag-iipiti naman siya, pag-iipiti naman siya, guys, may tira pa naman siyang utong, pwede pa naman siya lagyan ng pandesal. Aray ko. Pwede pa siya lagyan ng pandesal, guys, para kahit pa paano may umbok pa konti. Ganon. Ganon siya. Confident lang, ganon. Saka, kung mahal ka ng tao, kung sino nagmamahal sa inang tao, mag-i-stay yan, may kukumilon ka man o wala. Pero kung mahal ka ng tao dahil lang sa katawan mo, ay ibang usapan yun, libog lang yun, sis. O, diba? Kung mahal ka ng tao, may meron ka nin o wala. Mahal ka, mag-i-stay yan, ganon. Pero kung hindi ka mahal, kung hindi mag-i-stay sa'yo, kung iwan ka, o di wag. Diba? Huwag mamimilit. Ganun lang. Ako din, kahit naman may pera ako, hindi na rin ako pwede sa ganun kasi bawal. Sa mga may case na may surgery, sa didi, bawal na magpa kung ano-anong dyan, lagay silicone, mga inject, mga filler, mga ganun, bawal na yung ganun. So kahit naman meron akong milyones, bawal na din sa akin ng ganyan. Kaya mamamatay tayo ng ganito na talaga. So magiging confident na lang tayo, ganun. At least meron pa namang utong, oy, pwede na yun. Pwede na yung pagtiyagaan, aray ko. At saka alam mo yung dati after ng surgery, ang dami kong yung asawa ko, si asawa jowa ko pa dati, baka ayaw na sa akin, yung mga ganun. Pero dahil nga sabi niya na, okay lang sa akin kahit wala kang ganyan, kaya parang nalakasan naman ako ng loob. Pero andun pa rin yung insecurities mo, hindi yun mawawala bilang babae talaga. Pero yung yung ex ko, kasi ito si asawa pinili ko, yung isa ko pang ex bago ito, ang dami, ang daming jowa, charis. Nang nabalitaan niya na may surgery pala ako, galit, sabi niya, bakit hindi ako pinili mo? Akala mo ba hindi kita kayang suportahan dahil may ganyang kang sakit? Wala akong pakialam. Kung kaya kang suportahan ng ito daw asawa ko, kaya din daw niya suportahan ako, ganon. Kung alam ko lang, charis. Nawalan kasi ako ng confident kasi sabi ko baka si asawa lang kasi kumbaga siya yung nauna. Siya yung nag-unang nag-push. Siguro kung nauna din siya yung nag-push, kung nauna kong na-open sa kanya na ganon yung, meron akong karamdaman nga na ganon yung dati. Hindi ko alam. Ay, Diyos ko po. Nalilito na ako dati sa akin lang kung sino yung magsusuporta sa akin dati, kung sino yung parang magpupush sa akin ng ganun. Doon ako, ay nako. Basta ganun. Tapos may isa pa akong ex nang nabalitaan din niya na ganun. May asawa na ako, tapos nabanggit ko lang na ganun, na dumaan ako ng surgery ng ganun nga. Sabi niya, I don't care. Kaya naisip ko, may mga tao pa pala na mahalin ka kahit na ganun na. So hindi lahat ng tao, guys, na puro ng libog na lang. Na-realize ko na kung may tao pala na kung mahal ka, mamahalin ka kahit na may kulang sa'yo. Ganyan. Charis. O, di ba? Kahit na incomplete ka. Aray ko, pero hindi mo din talaga bilang babae na ma-insecure ka. Pero kailangan mong labanan yan. Kailangan mong labanan yan talaga. Kasi kung magpapatalo ka, wala. Di ba? Wala, ma-depress ka. Ganun, ma-stress ka. So ako, nilalabanan ko talaga yan. Confident pa rin tayo. Para hindi tayo papakabog doon sa iba na meron silang mga kukumilon. Lalaban na lang tayo sa kukumilon. Charis. Joke lang. So, yun lang ang ma-share ko, guys, for today's video. So, first time nyo siguro ako nakitang nagre-record ng ganito. So, pagbigyan nyo na. Thank you. Bye. God bless you, everyone.